Asahan na raw magbabago ng liderato ng Senado sa pagpasok ng 16th Congress, busod na rin ang pagkapanalo ng 9 na kandidato ng Team Pinoy. At ayon kay Senadora Miriam Santiago, posibleng sina Senador Franklin Drilon at Senador Sergio Osmeña ang pagpilian na maging susunod na Senate President. Narito ang report ni Sandra Aguinaldo. Ang dati ng usap-usapang pag-alis kay Senador Juan Ponce Enrile bilang Senate President, hindi na raw mapipigilan ngayon ayon kay Senadora Miriam Defensor Santiago dahil sa panalo ng 9 na senatorial candidate ng Team Pinoy. Kahit kasi 4 lang ang kapartido ng Pangulo sa Senado, kaalyado naman ng Liberal Party ang mga senador mula sa Nationalista Party, Nationalist People's Coalition at Laban ng Demokratikong Pilipino. Ibig sabihin, may 14 na boto na para sa sino mang suportado ng administrasyon bilang Senate President. Bukod pa yan sa ilang independent senator na kaalyado rin ng Pangulo. Sa kabuuan, higit pa ito sa 13 botong kailangan para makapag-upo ng Senate President. Gayon din sa pagbuo ng bagong mayorya. Kung tumakbo kang kandidato sa ilalim ng administration coalition, delikadesa, nagdidikta na kung ano yung pinipili ng administrasyon or at least the majority of the members of the coalition na maging Senate President, makikisama ka. Ayon pa kay Santiago, lumulutang daw ang mga pangalan ni Senador Franklin Drilon at Senador Sergio Osmeña na parehong malapit sa Pangulo. Pero sabi ni Osmeña, hindi raw siya interesadong maging Senate President. Sagot naman ni Drilon na minsan ang namuno sa Senado. Certainly, I will wait for the will of my colleagues. Yan po ay regalo ng 13 kasamahan ko sa Senado at hindi po natin malaman hanggang pagbukas ng sesyon kung sino ang kanilang mapupusuan. Gayunman, posible rin daw na itulak ng 5 nasa Nationalista Party na galing sa kanilang hanay ang Senate President ayon kay Santiago. Kung sakali, posibleng mabawas ang kanilang bilang sa mga kaalyado ng Pangulo at tumagdag naman sa mga nasa una o sa ibang independent senators. Pero ayon kay Drilon, The NPs were allies during the election. I have not seen any reason why they should split from the administration at this point. ayon naman kay Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, tanggap daw niya ang posibilidad na makakabilang siya sa bagong minority bloc sa pagbubukas ng bagong Senado, sakaling mapalitan si Enrile bilang Senate President. Gayunman, posible rin daw na makasama sa bagong oposisyon sina Senador Bong Revilla at Bongbong Marcos. Ano't ano man ang kahantungan ng boto para sa liderato ng Senado, pagtitiyak ni Estrada, Pagka bumoto yung 8 solid, malaking block yun. We are forced to reckon with. para sa unang balita, Sandra Aguinaldo reporting.